Babala ulit sa mga pauwi sa Pilipinas. Dapat nyo po ito malaman dahil baka matsimpuhan po ng magnanakaw ang inyong mga bagahe. Tila baga umabot na tayo ngayon sa punto na pasortihan na lang na makarating tayo sa bahay na walang nangyayari sa mga pasalubong o mga gamit na dala natin para sa ating mga pamilya. Dahil may mga kababayan po tayong mga OFWs ang tumating sa Pilipinas, lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang umano'y ninakawan ang kanilang bagahe. Nilimas ang laman at binasa pa. Nawala po yung relo ko dito. Pagdating ko dito sa Naiya, nakabukas po yung ano ko, maleta. Kasi dito lang nakalagay yan. Ito po, dito. Yan. Wala. Yan po ang nangyari. Kaya mas mainam siguro mga kababayan na ipabalot nyo ng plastic wrap ang inyong mga bagahe para di mabuksan ng mga magnanakaw sa airport. At iba naman itong nangyari dito sa isa nating kababayan na galing ng Riyadh to Manila, Manila to Cagayan de Oro. Nagtaka umano siya dahil sa Manila pa lang ay okay naman ang kanyang bagahe. Pero nang dumating umano siya sa Cagayan de Oro, bumigat umano ang kanyang bagahe dahil binasa daw ang mga damit at basag na ang kanyang maleta. Kaya nagtaka ito kung nabasag ba o sinadyang binasag. Dahil ani sa post nito, ninakaw umano ang ibang gamit na laman ng kanyang bagahe. Tanging mga damit na mga basa at malaking karton ng tablet na lang daw ang naiwan. Para sa ano ko, luggage ko, okay siya sa Manila. Ngayon, paglulo po. Laki oh, dalawang kamay ko din pumasok. Kaya nagbigay ito ng babala sa lahat ng mga pasahero na pauwi sa Pilipinas. Ani dito, paalala sa mga uuwi ng Pilipinas. I-video nyo mga laman ng maleta ninyo para pag may ganitong pangyayari, meron tayong mahahabol. Kahit pala paikutin mo ng clean frame, meron pa din talaga mga loko-loko sa Pilipinas Airport. At ito ang mas higit na nakakalungkot. Nakakaawa ang sinapit ni kabayan na galing ng Riyadh. Umuwi itong luhaan sa Davao na shoulder bag na lang ang dala. Dahil sa nilimas ang laman ng bagahe nito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Ani sa post ng isang OFW, kasabay ko si kabayan sa Riyadh. Dalawang maleta niya nilimas lahat. Paglapag namin sa Pilipinas, buo pa ang bagahe niya kasi parehas kaming connecting flight to Davao. Paglapag namin sa airport sa Davao, ang dalawang maleta niya wala na lahat ang laman, as in wala na talaga. Bag na lang ang naiuwi ni kabayan. Awang-awa ako kay kabayan. Attention to all, hindi safety ang mga bagahe natin sa Terminal 2 Philippine Airlines. Meron pa din magnanakaw dyan sa loob. Sana magsilbing babala ito sa inyo mga kababayan para maiwasan nyo ang ganitong pangyayari. Dahil talamak po talaga ang mga kalukuhan dyan sa Naiya. Naani sa kanilang mga komento na wala lang si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mayagpag na ang mga kawatan. Sa bagay, kawatan nga namumuno. Edi kawatan din yung nasa baba, nakakahiya maging Pinoy. Sa Duterte administration, walang ganyan sa airport kasi disiplina ang mga kawani sa airport. Pero ngayon, bumalik na ang droga, kawatan sa airport, at rape. Namamatay tao, lahat bumalik na. Ramdam ko yung totoong Pangulo noon. Ngayon wala. Kahit iiyak ka pa dyan, walang pakialam dahil puro sila pang sarili. Pareho-pareho sila magnanakaw. Magnanakaw sa taas hanggang pinakababa magnanakaw. Tumaas bilihin ngayon sa Pilipinas pero ang sahod ganun pa rin. Kaya yung iba dyan kinulang sa sweldo. Kaya nagnakaw sa mga bagahe ng mga OFWs. Mga patay gutom, nakakahiya kayo. Pinapalamon nyo sa pamilya nyo mga pinaghihirapan ng mga OFWs. Iba pa dyan ginugulpi ng mga amo. Nag-iipon para may madalang pasalubong tapos kayo magnakaw lang. Kakapal ng pagmumukha ninyo, mga animal kayo. Kaya pala namimiss ng mga OFW si Pangulong Duterte. Ganito pala ginagawa niya sa mga nagnakaw ng mga bagahe ng mga OFWs. Ipapakain pala nito ang bagahe at ipapapatay. Kaya pala takot na takot sila noon at ngayon sila bumabawi. Ito yung dalawang OFW noon na ninakawan sa Clark International Airport. Lahat ng pasalubong nila ninakaw ng mga empleyado sa Clark International Airport. Nahuli ba itong app? Ilan sila nagdakaw? Alin po, sir? They are now under arrest? Na-demanda na po namin. Detained? Nagpiyasa po ata. How were they discovered to commit the crime? Ang YASCOR po at naatasan natin mag-conduct ng investigation dahil alam natin na empleyado nila ang nakakakita lang sa bagahe. So madali pong napaamin. Inamin naman nila sa investigasyon.
So kinabukasan, nag-file po kami ng, pina-terminate na namin po at the same time, pinademanda. Patayin mo na lang. Takin mo lang yung pulis doon. Marami yan dyan. Patayin mo na lang. Para malaman ng tao na yan. Kung hindi ninyong gawin, ako ang papatay dyan. Ito po, sir, itong, yung pong, So I deeply apologize. We will pay whatever you lost. Isasalvage ka din. Utang ina sinabi na nga, wag. Bemot talaga sa Amsco na miss ko, man. Gusto nyo kayong pumatay niya kapag hindi kayo ang bibirahin ko. Pilipino hindi matuto pag hindi mo ginanon eh. Or they continue to do it unless you put a stop to it. And I would not hesitate to take you out. Total, marami na lang rin akong kaso dyan. Dagdagan ko na lang. Naligo naman ako, basa na ako, maliligo tayo nito. I want government, whoever is the spokesman, I don't care anybody of you here connected with to make a public apology. And at kung may isa pa, pati ang warning the police also, pag may isa, putang ina, ipapakain ko talaga sa inyo in public. Putang ina, huwag ninyo ako. Do not fuck with government. Hirap na nga ang tao. Kaya pala nasabi ng ibang OFWs na mag-adjust sila muna ngayon dahil wala na si Pangulong Duterte. Ani sa kanilang mga komento, sa panahon ngayon, mag-adjust na muna tayong mga OFW dahil walang pakialam gobyerno sa atin ngayon. Di gaya noon panahon ni Duterte na minahal tayo. Ayaw niya na madihado tayo. Ibalik si Duterte. Masyado malambot si BBM. Walang aksyon na ginawa. Mula nang naupo siya, nag-umpisa na rin ang nakawan sa airport. 2 taon na siyang presidente pero wala man lang nabago sa airport. Yung panahon ni Noynoy, naging panahon ngayon ni BBM. Nagbalikan lahat. Kaya nakakamiss si Duterte, sa kanya ko lang nakita at naramdaman na nagpakatatay siya at inaalagaan niya mga OFWs. Naglipa na ang magnanakaw simula nang si Marcos na ang nakaupo. Wala nang takot magnakaw. Lalong lumala ang sitwasyon, Diyos mio, nakakatakot umuwi. Matindi dyan sa airport, naglipaan na ang magnanakaw. Ang saklap isipin sa mga kapwa Pilipino na gumagawa ng ganyan. Hindi nila iniisip na anong hirap, pagod at pangungulila sa pamilya ang mga OFW para maibigay lang ang mga pinaghihirapang bagay. Tapos na nakawin lang ng mga worker sa airport. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa mga nangyari ngayon sa paliparan sa Pilipinas? Pakikomento ang inyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.